Pito ang anak na pangatlong Mami Pig. Kaso, sa overnight, mayroon tayong 3 na nawala na baby native pig. Nakakinayang pero ganun talaga eh. at ang theory ko, hindi nagpapasuso ang inahin, which is masamang bagay para sa mga biik. Gawin na lang natin ang kayang gawin at gawa ng paraan hanggang kaya. Alam nyo ba, merong foster milk para sa mga biik. Focus tayo sa buhay at natira na biik. Palagi ang kasabihan ng mga livestock farmer, kung may livestock ka, malamang meron ka ring dead stock. Umanak na ang isang Mami native pig kung kailan wala na naman ako. Umanak na yung isa sa hindi pa nanganganak. Hindi pa ito nakikita ni Kuya Jeremy. Siguro pag nakita niya to, matutuwa siya. Bali, 7 yung anak niya. Bisyo na talaga yun eh. Nakapito naman at ang matindi nito, Dinididihan ng ibang buwik, akala niya inahin. nakakatuwa siyang tingnan. Kaso, masamang pangitain pala ito. It shows na hindi siya pinapasuso ng inahin at hindi namin ito nabasa nung unang araw. Kaya sa sunod na umaga, pumunta kami sa farm ni Jay para... Tatayin natin at iinisin yung Yung Mami nanay. Pig. Kaso, may nakita si Jay. Crumble! Uy, yun na yung piglet ang ating pinunta. Hey! Ano kaya? Mahuli mo kaya? Tinatakot eh. Tinatakot mo si Crumble. Hindi ko nahuli si Crumble. Mabilis na siya tumakbo. Masaya pa kami niyan. Kaso, pagpasok namin sa padak ng baboy, Hala, Bakit? patay ito? Aray, aray. may nabawas na isang biik. Then, may isa pa pala. At dahil alam ko na 7 ang naianak, hinanap ko pa ang isa. Kasi 4 na lang ang natira dito sa kwarto. Hinanap namin ang hinahanap ang isang nawawala. At tinobserve ko ang inahin. Nakataba palagi siya pag namamahinga, kaya hindi makasuso ang mga biik. Kaya aking theory ay hindi nakasuso ng colostrum, kaya mahina ang mga biik. At ang huling biik, ayun, nasa labas. Wala na rin. Sayang, ang 7 anak, naging 4 na lang. Ganun talaga eh. Sabi nga nila, pag may livestock ka, malamang sa malamang meron kang dead stock. Akala namin na magiging masaya at cute na video katulad nung nakaraan. So, ito na lang yung natitira natin matapos mawala nung 3. Sayang, nangihinayan talaga ako. Dahil nga, theory ko na baka naka-epekto na sa kwarto siya ng anak unlike yung unang 2. Kaya naisip ko na ilabas sila at hoping na pasusuhin sila sa labas at mas maging komportable ang inahin. Pero in the end, nag-decide kami na kulungin ang inahin at ang mga biik para initially ma-observe namin kung makikita namin na pinapasuso sila. Nilagyan na lang namin ng beddings na tuyong dahon ng saging. Ipinataas ko rin ng konti ang steel matting para makalabas-pasok ang mga biik kung kailan nila kailangan at gusto. Ma-minimize na rin ang risk ng pagkaipit. Kaso ang problema, after nito, hindi nakita ni Jampol at Jayman na sila ay pinapasuso ng inahin. Kaya ang ginawa namin, bumili kami ng foster milk. So, alam nyo ba, merong foster milk para sa mga biik. Yan. Ngayon ko rin lang nalaman nung kinailangan namin. Nag-search ako. Meron pala ganito. At pinadede ang mga biik. Actually, hindi pa dede to eh. Supak na. Kasi kailangan ng medyo persahin. Hoping na lumakas sila kahit paano. At maitulak nila ang inahin kahit paano para mapadede sila. Nagtanong ako sa pinsan ko na may experience sa pag-aalaga ng native at puting baboy. I-foster milk na lang daw. Doing our best. Pero pag ganito daw kasi, mababa ang chance ng survival ng biik. Kaya kako, itatry namin with no expectation. Kaya yun ang ginawa namin. 5 times a day. Sabi ko kay na Jampol ay gawin ito kahit pa konti-konti. Further advice ng pinsan ko, bigyan pa ng isang pagkakataon ng inahin na ito kasi may possibility na maging magaling na mag-alaga ito sa sunod na cycle. Kung hindi pa rin, kal na ito para hindi na pamarisan at makuha ang genes na hindi magaling mag-alaga. At kahit na ginagawa namin ang pagpapasuso, may nabawas pa rin isa sa sunod na araw. Pero nakita naman namin na tumaba at lumakas ang 3 na biik. Sana maging okay sila at makasurvive. Kung ayaw magpasuso ng inahin talaga nila, kung kakayanin, sana makasuso sila sa ibang inahin. Update na lang next time. Yun lang. Peace.